ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Good morning, brother Jando. Oh, unsa ka nga relihiyon, bro? Kuan ko Grace Gospel po. Oh, Grace Gospel, go ahead. Kamo ka tinagalog dili. Gamay ra matong na konti lang, konti. Konti, sige, Bisaya na lang kay konti, di niya kakahunat, isod kini kakahunat. Sa mga Tagalog ngayon ang Bisaya mo na ako kasi baka hindi siya makalabas ng kanyang buong kapangyarihan pag magtatagalog siya. Go ahead, bro. Nagisgot mo ganiha manggod Brad og kaning foundation, no? Foundation sa Mateo, kanang foundation sa church. Di, foundation sa Mateo 16:18. Kinsa ang bato sa Mateo 16:18. Buti pa sa bot, dili kabi dimudagan sa laing sitas nga Mateo nga dili Mateo 16:18. Sa laing sitas manggod si Kristo ang bato, may gipasabot didto. Ang akong topic ron is sa bato sa Mateo 16:18. So kung supako na nimo kinahanglan kang magpagawas og ebidensya nga nga lain ang bato sa Mateo 16:18 dili si Pedro. So mo yun ba ka bro nga kining giingon diri sa Mateo 16 kining si Simon Pedro mitubag ikaw mao kini kani sa bersikulo 18, no? Sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsa may hinungdan dinhi nga unsa may naka hinungdan dinhi gitawag siya ni Kristo og Pedro? Sa to bro? Unsa may hinungdan dinhi nga anong nakaingon man si Kristo nga ikaw mao si Pedro? Ikaw mo o si Pedro, kamo na siya sa Aramaic ana, ikaw mo o si Kipa. Ug si ibabaw ni ining Kipa, gitukod na ako tukod ako iglesia. So kanang bato dia ug kanang Pedro, pareho lang sa Aramaic ko Kipa. Sipas. Kay sa previous ani nga kuan god, nangutana man god si Kristo dinhi. Sa previous ba? Og sila method pa diri og sa pag-abot ni kini. Og sila miingon kaniya ang uban nagaingon nga si Juan nga Bautista kuno, ang uban nagaingon nga si Elias kuno, og ang uban si Jeremias kuno, o usa sa mga propeta. Og siya miingon apan kamo unsa may inyong ikasulti ba kanako? Miingon si Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi. So mo nang sa bersikulo 7 tubag siya nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barjona. Kay wala ipadayag kanimog tao kundi gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. So mo nang niingon sa bersikulo 18, sultihan ko ikaw mao si Pedro. So kining nakaingon si Kristo diri ikaw mao si Pedro, kining ihang confession of faith. Dili bro. Confession of kanang ikaw mao si Pedro, gitagaan niya bag-o ngalan si Simon. Gitagaan niya burag si Pope Francis ba pagkahimo niya sa tupapa gitagaan siya laing ngalan. Burag sa tupapa go tagaan siya laing ngalan kung matalaga sila. Si Simon gitagaan po siya laing ngalan. Ikaw mao si Pedro. Ikaw mao ang bato. May meaning ana, ikaw mao ang bato, ikaw mao si Pedro. Lagi unsay hinungdan nga kining ginganlan siya og Pedro. Ang ginganlan si Simon Barjona. Yeah. Ang hinungdan sige. Ang hinungdan nga ginganlan siya bato ni Kristo tungod kay siya ang napili sa amahan nga makatubag sa pangutana kung kinsa man si Kristo. Muna siya ang gipili nga tawgon siya bato. Ikaw mao si Pedro. Kanang Pedro dia bato meaning ana. Ikaw mao ang bato. Ug sa ibabaw niining bato tukulong ko ang akong iglesia. Di kay ang previous ani nahisgot manggod siya nga ikaw mao si Kristo. Ingon siya diri lagi. So mo ning naka-kon sa iya nga na ingon siya ikaw si Pedro. Buti pasabot ani katong confession of faith niya. Confession ni Simon Barjona. Confession bato. Mo gina bro. Confession to ni bato.
dili confession to ni Simon Barona tungod gigitagaan siya og kanang idea sa amahan o kung sa insakto nga tubag. Tuningon sa si Kristo bitaw, swerte ka, Simon Barona, kay kanang imuhang kaalam nga gisulti sa kuha, wala na gitudlo sa laing tawo sa imuha. Kundili ang amahan nako ang naghatag nimo kaalam nga matubag nimo nga akong pangutana. Busa sultihan ko ikaw nga ikaw mao ang bato. Kanang Pedro diha bato na siya, kipa man na. Kepa, ikaw mo ang Kepa. O, ikaw mo ang bato. So, kanang Pedro mo, gipuli siya ang ngalang nga Simon. Ikaw mo ang bato. O sa ibabaw nining bato, tukurong ko ako iglesia. Busa si Pedro ang bato nga gisgutan sa Mateo 16:18. Ang kining giingon din nga ikaw mo o si Pedro, kanimo ni ang confession of faith. Dili. Ikaw mo o si Pedro. Di na mao. Og sa ibabaw ni ining bato, kay kanang bato din nga gisgutan, kanang itukod diha sa ibabaw nining bato. Naghisgot siya another nga bato. Ikaw mo si Pedro, mo ni ang confession of faith. Ug sa ibabaw ni ining bato, no, pagatukuron ko ang akong iglesia. Ayan. Ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro. Ikaw ay Pedro, Petra, Petro. Ang ibig sabihin ba niyan ay confession of faith? Kaya tanong sa na to, ha? Isit tubag dire. No? Ang iputan na sa ChatGPT, kita mo sa screen, no? Yun bang katagang ikaw ay Pedro o bato? Ang ibig sabihin ba niyan ay confession of faith? Sagot, magandang tanong. Ang sagot, hindi po. Ang katagang ikaw ay Pedro o bato sa Mateo 16:18 ay hindi lamang tumutukoy sa confession of faith, kundi kay Pedro mismo bilang tao. Siya ang tinutukoy ni Kristo na bato. Matthew 16:18, ikaw ay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Ang ilang protestante ay nagsasabing ang bato raw ay confession of faith ni Pedro. Sabot inyuhan ng mindset. Hindi mo na pwede isaksak sa akuha kay inyuhan mo ng mindset. Hindi si Pedro mismo. Ang ilang protestante ay nagsasabing ang bato raw ay confession of faith ni Pedro. Hindi si Pedro mismo. Ngunit ang gramatika sa orihinal na wikang Grego at Aramaiko at ng unang Kristiyano tradisyon ay hindi sang-ayon dito. Sa Grego, ako nagibasa kanina, Petros, pangalan ni Pedro, ibig sabihin bato, masculine noun. Petra, malaking bato o solid, foundation, feminine noun. Ginamit lang ang ibang anyo ng bato para bumagay sa gender ng pangalan, pero pareho ang ugat bato. Sa Aramaic na siyang wika ni Jesus, ikaw ay Kefa. Ikaw ay Kefa. Ikaw ay bato. Ikaw ay Kefa. At sa ibabaw ng Kefa ay itatayo ko ang aking iglesia. Walang distinction. Parehong salitang Kefa o bato ang ginamit. Kaya malinaw na si Pedro tinutukoy na bato, hindi lang ang kanyang pahayag. Kaya ba niya sinabi ito pagkatapos ng confession of faith? Oo. Bago sabihin ni Jesus na ikaw ay Pedro, ipinahayag ni Pedro na si Jesus ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Kaya ganti ito ni Jesus sa pananampalataya ni Pedro. Pero hindi lang sa pahayag niya, kundi kay Pedro bilang taong may pananampalataya na siyang gagamitin niya bilang pundasyon. Konklusyon, hindi po tama na sabihin ang ikaw ay Pedro bato ay confession of faith lang. Ito ay isang personal na pagtatalaga ni Kristo kay Pedro bilang bato ng iglesia, bunga ng kanyang pananampalataya. Pero hindi hiwalay ang tao sa confession, kundi si Pedro mismo ang itinalagang pundasyon sa ilalim ni Kristo bilang batong panulukan. Sa lahat ng pagkasulti, bro, si Peter ng bato gisgutan diha, dili na confession of faith lang niya. Tungod siyang confession of faith, gitagingan lang siya bato. So siya yun na, ikaw ay Kepa. Mo na siya. So mo yun kakaron nga diha lang gid kang Pedro. Ang bato sa Mateo 16:18, si Pedro gyud, wa gyud lain, Pedro gyud.
Siya ra may nakatubag. Si Ikaw Pedro ay lang. kepa. Siya ra may gingalag kepa ni Kristo ang may lain. Kaysa ako agad ani nga kuan gyud is confession of faith nga Ay. nahimo nag-gain niya nga gitawag siya og Petros. Mao na imong mo na inyong mindset. Inyohan na lang ng mindset. Di na mo na pili saksak sa kuha inyong mindset. Inyo mo ng mindset. O gawas pa na bro. Dili man lang kay kana nga bersikulo naghisgot nga kuan kanang may tungod sa foundation kay kung tan-aw nimo sa Epeso naingon siya sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 20, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles. Now kung karon imong kuanon nga kang Pedro gitukod perting kuana. Imong gibasa bro, patukuranan nga mao ang mga apostoles. Kung saan ang patukuranan sa English bro? Foundation lagi. Foundation. So uyong ka nga ang mga apostoles mga foundation na sila. Foundation. Okay. So sakto Foundation. lagi ang Matthew 16:18 kay sa Matthew 16:18 bro mo ni ato mabasa bro. And so I tell you Peter, you are a rock and on this rock foundation I will build my church. So gitukod ni Kristo ang iyahang iglesia sa rock foundation, dili sa cornerstone. Mo lagi. Iniuyon naman niuyon ka man nga sa Epeso 2:20 ang apostol ang mga foundation. Uyon ka ha? Niuyon ka. Sila ang mga foundation. Nya sa Matthew 16:18 ang gitukuran sa iglesia kay ang foundation man. Mao lagi. Sa Matthew 16:18. Dili pwede nga si Kristo. Kung imong hubaron nga kanang ang iglesia gitukod sa bato, diha gid kang Pedro, nagpasabot na siya nga wala na ilain. Unya kay sa Epeso kapitulo 2 bersikulo 20 mga apostoles man. Mga foundation magka sila. Mga foundation magka sila. Mo lagi. Karon. Dili siya makon nimo nga diha gid kang Pedro, kundi confession of faith. Ang pangutana karon bro, sumala sa Matthew 16:18, diin man gitukod ang iglesia sa foundation stone o sa cornerstone? Kung imong tan-awon din ha, kanang giingon thou art Petros, mo na ang confession of faith. Dili ba? Ako pangutana ba? Confession of faith na siya. Diba, Dili na siya ingon nga diha sa tao. Diba, ako pangutana Diha ba? sa tao. Sa Matthew 16:18, diin man gitukod ang iglesia sa foundation stone ba o sa cornerstone? Ang giingon din na upon this rock I will build my church. Thou art Peter and upon this rock kanang rock din ha is Petra. Kanang gitukuran sa dili man ako foundation. pangutana. Ako pangutana bro ba? Sumala sa Matthew 16:18, diin man gitukod ang iglesia sa foundation stone ba o sa cornerstone? Diha man ginagitukod sa kuan. Basahon ako balik ha. Ako basahon balik ha. Sige, ako basahon balik paminawag maayo akong basahon na. And so I tell you Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. So sumala sa Matthew 16:18 bro, diin man gi-build ang church sa foundation stone o sa cornerstone? Ang istorya dire sa 21 sa 2:21 kini diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa. Bro, likoy man ka bro. Ang ako pangutana ba naa dire sa Mateo 16:18. Sumala sa Mateo 16:18, unsa man ang gitukuran sa iglesia? Foundation stone ba o cornerstone? Cornerstone. Asa nga version sa Bible mabasa nga ang iglesia gitukod sa cornerstone? Kaya nga ako mabasa dire bro, ang giingon dire, and on this rock foundation I will build my church. Asa man ka nakabasa nga giingon dia, and on this cornerstone I will build my church. Asa man ka nakabasa na? Connected mo na bro, di mo lang ka isa ka bersikulo nagpamatuda na. Asa ka nakabasa? Sa Efeso 2:20 nga imong gibasa ang mga apostol ang foundation. Sa Matthew 16:18 ang iglesia gitukod sa foundation, pero specifically kang Peter isip foundation. Karon ingon ka ang cornerstone ang gitukuran. Nga asa man ka nakabasa nga ang iglesia gitukod sa cornerstone? Kaya ako nabasa diri sa foundation stone siya gitukod. Sa foundation man, dili man sa cornerstone.
Oh, tanawa ra kay sa 21 gani, 2:21 gani. Unsa naman taong ka ay. Ingon ko ba asa Diha kaniya ang mabasa? tibuok nga tinukod na usa. O diha kaniya ang tibuok nga tinukod na hiusa. Ang tibuok nga tinukod diin man nagitukod ng tinukod. Diri gani sa kuan sa kang Kristo gani. Asa lagi na mabasa lagi bro nga ang iglesia gitukod sa cornerstone. Sige ato kung basahon ninyo Efeso 2:20 sa kuan kung nabigingon diha nga ang church gitukod sa cornerstone. Tanaw na to ha. Efeso chapter 2 verse 20 atong basahon na kung nabi mabasa diha nga ang church gitukod sa cornerstone. Ingon dire sa kuan. Ingon dire You two are built upon the foundation laid by the apostles and prophets. The cornerstone being Christ Jesus himself. Oh, pampinawala ko na? You two, kamutanan, are built upon the foundation laid by the apostles and prophets. Oh, kinsa man ang Built foundation? upon the foundation. Laid by. Laid by the apostles and the prophets. Oh, dito kang Kristo lagi. Ay, dili sila gali ang foundation. Ang sa mga katao no eh. Kaklaro ah. Laid kanang sila man mo ay sila mo ay nag-lead sa foundation dito gitukod kang Kristo. Oh. Ay, mga Si Kristo man ang foundation. Mga tanata-bit. Mga tanata dito sa chipit ya. Totoo ba? Totoo ba ang sinasabi ng mga protestante na ayon daw sa Efeso 2:20 kay Kristo itinatag ang iglesia? Okay. Sabi ko kung basahon na. Totoo ba ang sinasabi ng mga protestante na ayon daw sa Efeso 2:20 kay Kristo itinatag ang iglesia? Magandang tanong. Sagot, oo. Totoo na si Kristo ang pangunahing pundasyon ng iglesia ayon sa Efeso 2:20. Ngunit hindi Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi rin si Pedro ay tinatawag na bato o pundasyon sa ibang kahulugan. Hindi ito salungat sa Matthew 16:18. Efeso 2:20. Kayo'y tinayo sa saligan ng mga apostol at mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulukan. Dito malinaw na si Kristo ang batong panulukan cornerstone at ang mga apostol at mga propeta ay mga saligan o foundation ng iglesia. Sa arkitektura, ang cornerstone ay ang pinaka-importanting bato. Siya ang una at lahat ng ibang bahagi ng gusali ay ina-align dito. Matthew 16:18 versus Efeso 2:20. Matthew 16:18, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang iglesia. Si Pedro ang ginawang pundasyon sa ilalim ni Kristo. So yung katudeng Matthew 16:18 ay si Pedro ang ginawang pundasyon sa ilalim ni Kristo. Efeso 2:20 na si Kristo Jesus ang batong panulukan. Si Kristo ang pinaka-importanting pundasyon. Walang kontradiksyon. Ang gusali ay maaaring may batong panulukan o cornerstone na si Kristo at may batong pundasyon rin, Pedro at ibang apostol. Kaya maling interpretasyon ng ilang protestante. Ang sabihin kay Kristo lang itinatag ang iglesia, kaya mali ang Matthew 16:18 kung kay Pedro raw ito. Ito ay false dichotomy sapagkat pwedeng sabay. So imo din gihimo karon dia is fallacy of false dilemma ang gihimo nimo karon. Si Kristo ang cornerstone at si Pedro kasama ng ibang apostol ay foundation sa pagkakabuo ng iglesia. Konklusyon, tama ang protestante na si Kristo ang batong panulukan ayon sa Efeso 2:20. Pero mali. Kung sasabihin nilang hindi si Pedro ang bato sa Mateo 16:18. Ang iglesia ay kay Kristo. Ngunit gumamit siya ng mga apostol bilang kasangkapan. At si Pedro ang una sa kanila. Mateo 10:2. Walang kontradiksyon.
may hierarchy. Kristo bilang cornerstone. Pedro at mga apostol bilang foundation stones. Iglesia ang gusaling spiritual na itinayo sa kanila. Buti pasabot dahil bro, buti pasabot nga ang gihimo ni mo karon fallacy of false dichotomy o fallacy of false dilemma. Nga naman, fallacy gali invalid argument, invalid reasoning. Muna yung meaning sa fallacy. So, ang ipasabot sa Efeso 2:20 nga cornerstone, dili siya mao ang foundation stone di ang gitokod ng iglesia. Klaro, walang contradiction. So, ang foundation stone nga gitukuran sa iglesia, mao ang Apostol Pedro. Kasi Apostol Pedro bilang foundation stone under sa pagdumala sa cornerstone nga mao si Kristo. So, dili si Kristo ang nagtukod ng iglesia sa iyang kaugalingon, kundi ato niya gitukod sa foundation stone. Hindi ka klaro sa kanang explanation? Gamit yung chat GPT kaya aron dili amo ang libro, dili po ninyo ang libro, at least natastungaan eh. Oh, so kisa may nang gamit ko chat GPT bro para dili bias ang ako ang pag-research. Okay. So ang buot nimong ipasabot nga diha sa ibabaw ni Pedro gitukod ang iglesia. Si Pedro ang gitukuran sa iglesia. Si Pedro ang gitukuran sa iglesia. Ang iglesia under na sa cornerstone nga mao si Kristo. Mo na explanation dire. Si Pedro ang gitukuran sa iglesia ug ang mga apostoles. Mo na ipasabot. Apil ang mga apostol dito. So sa Mateo sa bersikulo 22 naingon siya, ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa espiritu. Mo na ang cornerstone. Sa bersikulo 22. Efeso 2:22? 22. Ato sa basahon na. Kamo usab ginabalay. Ato talawon o sige ingon diri sa Efeso 2:22. Okay. 22. Efeso 2:22. Okay, atong kinatumyan din ay. Ingon dire, og tungod kay kamo anak kang Kristo, naapil usab kamo niining gibuhat nga balay nga ginapuy-an sa Dios pinaagi siyang espiritu. Naapil usab kamo, so ang kaning kamo dire iglesia gipasabot ani. So iglesia naapil usab kamo niining gibuhat nga balay nga ginapuy-an sa Dios. So ang iglesia man ang balay sa Dios. Unang Timoteo 3:15, ang iglesia man ang balay sa Dios, ang panimalay sa Dios, ang haliging sukaranan sa kamatuoran. So ang iglesia may gipasabot dire nga gibalay diha kang Kristo. So dili lang diay ang apostoles. Bro, gibalay gali bro, apil di ang mga apostoles bro. Ang iglesia gitukod sa mga apostoles. Ang iglesia gitukod sa mga apostoles, apil ang foundation stone under ni Kristo. Ang iglesia o ang foundation stone nga gitukuran sa iglesia under kang Kristo kay siya man ang cornerstone. So sa ato pa lahi ang cornerstone, lahi ang foundation stone. Ang foundation stone didto gitukod ang iglesia ug ang foundation stone lakip ang iglesia under sa cornerstone nga mao si Kristo. So lahi gyud. Ang foundation stone mo ang gitukuran sa iglesia mo to si Apostol Pedro ang unang gitukuran. Si Apostol Pedro di katong mga apostol kay under man ni Pedro tanan. So nabilong na po sila sa mga foundations. So ang iglesia gitukod jud sa rock foundation nga mao si Pedro, unya ang iglesia nga og kauban ni Pedro sa mga apostol under ni Kristo is a chief cornerstone. So di makita nga lahi gyud gitukod ni Kristo ang iglesia, wala siyang kaugalingon kundili sa iyang foundation stone nga mao ang mga apostol under sa iyang authority. Pero ingon ani ba? Ako panalitan, ako tag-iya sa balay, magtukod ko og balay. Unya nagkuha kog trabahante nga may magpurma sa akong balay. Kanang trabahante nga akong gisugo, apil tong mga namuyo sa akong panimalay, under sa akong authority, isip mo oy nagsugo nga tukuro ng akong balay. Pero wala na magpasabot, gitukod na ko ang balay, ako mismo ang nangunay. O kanang gitukuran, dili na mao. Dili mismo ako ang nangunay nga gitukuran, dili na mao. Na ako'y laing gisugo nga may magtukod sa akong balay. Pwede nyo?
na ako'y gisugo nga laing magtukod sa akong balay o kanang nagtukod ana under sa ako ang authority. Muna siya analogy diha. So dili ako ang nangunay og panday, dili ako ang nangunay og simento, pero kanang nangunay og panday, nangunay simento under sa ako kaya ako'y tag-iya sa balay. Muna pasabot. Okay, kay kon man gud ani is sa mo among gud ani is kining confession of faith ni kanang pagtuo ba. Inyo ha man na sa dili man na piniisaksak sa ko kay inyo ha man na. Inyo ara pud na. Bisan sa imo hagod nga meaning sa imong kuan ganiya imong gibasa, dili lang confession of faith. No, dili lang confession of faith. Sabot gali bro, dili lang confession of faith bro, dili ibulag ang confession of faith sa persona nga naghimo sa confession of faith. Dili lang appeal mismo ang naghimo sa confession of faith. Sa ato pa pag-ingon ikaw ay Pedro, ginganlan gyud siya og Pedro giili. Tungod sa confession of faith naghimo niya ginganlan siya Pedro, ginganlan siya bato. Ug sa ibabaw niya ng bato tukurong ko ang ako iglesia. So kang Pedro jud gitukod ang iglesia. Tungod sa confession of faith naghimo ni Pedro, diha niya gitukod ang iglesia. Ayo ing na confession of faith lang. Sayop na appeal ang kanang naghimo sa confession of faith. Dili ang gisgutan din ha. Daan sayop ka kay. Ikaw mo sa Pedro. Kay kun imo man guna siyang ikumpara gud sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20, naghisgot na diri mga apostoles ug mga propeta. Na kung maingon ka karon nga di agad kang Pedro. Atong balikan akong gibasa ha. Ako balikan tong gibasa nato ha. Atong gibasa din akong balikan ha. Mo ni giingon no. Para dili ka ma-mislead ba. Ni ha? Yung bang katagang ikaw ay Pedro bato. Ang ibig sabihin ba niyan ay confession of faith? Sagot Ang sagot hindi po. Hindi po. Ang katagang ikaw ay Pedro sa Mateo 16:18 ay hindi lamang tumutukoy sa confession of faith, kundi kay Pedro hindi mismo. Kundi kay Pedro mismo. Ang imuha mo confession of faith ra imuha. Dili pwede. Dili man ta makarelay anang imuhang ay pasensya na ka. Mas mo rely ko diri bro. Mas mo rely ko diri bro. Mas mo rely ko diri kumpara sa inyo ha. Bro, pasensya na jud ka ha. Kay bro, pasensya jud ka bro kay ikaw lahi ka nga tinuhuan. Lahi pog ko nga tinuhuan. Dili ko sa Biblia. Sa Biblia mo ra gihapon. Sa Biblia mo ra gihapon sa Biblia. Basahan ako balik ang Mateo 16:18 ha. Akong balikon. Biblia ko bro, Matthew 16:18, balikon na ko og basa. Matthew 16:18 ha, ingon din sa Matthew 16:18 mo sa English. And so I tell you Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church. So si Pedro ang rock nga gisgutan sa Matthew 16:18, you are a rock. Pagtuo mo na. Ay, mo lagi na problema ninyo. Ang pagtuo ang pagtuo dili siya gamitan og pronoun ngayo. Agree ka? Ang pagtuo dili siya gamitan pronoun ngayo. Agree ka o kontra ka? Tanawa ko na din hagod. Bro, kinsa mo giingnan? Bro, kinsay giingnan ni Kristo? You are a rock. Kinsay ginan niya? Si Pedro o ang pagtuo lang ni Pedro? Ang pag-ingon niya, you are Petros. Di ba? Yung confession of faith. Di ba? Kinsa, ako po na ba, kinsay giingnan ni Kristo, you are a rock. Si Pedro ba ang giingnan niya, you are a rock? O ang pagtuo lang ni Pedro? Nag-confess gani si Pedro, balik ko na pagbasa ha. At masabtan gini mo ha. Mateo kapitulo 16. Tanawa dia. Mateo kapitulo 16, bersikulo 18. Tanawa ang previous nga verse. Ningon siya diri. Og sa pag-abot ni Hesus sa kayutaan sa Cesarea ni Filipo, ang iyang mga tinun-an gipangutanan niya nga nag-ingon, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Ug sila miingon kaniya, ang uban nagaingon nga si Juan nga Bautista kuno, ang uban nagaingon nga si Elias kuno, ug ang uban nga si Jeremias kuno, o sa mga propeta. Ug siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong isulti, kinsa man ako. Di
Di ba si kuan man ni siya, si Simon Barjona man ni siya. Niingon dayon si Kristo, si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Sa bersikulo 17 kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barjona kay wala kini ipadayag kanimog tao, kundili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. So katong gipadayag mao to ang gihisgutan nga bato. No? Huh? Mao to ang gihisgutan nga bato. Kay kung imo kana siyang i-main point dito sa katauhan ni Pedro sa Episo kapitulo 3 bersikulo 20, dili si Pedro ang gihisgutan lang dinhi. No? Dili si Pedro lang. Sa Episo kapitulo 3 bersikulo 20, ingon siya, kamo nga mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta. Liman ka ana. Nya karon i-main point nimo dito na kang Pedro. Nahulog nagkasumpaki sila aning kuan kay diha raman ka diha kang Pedro lang. Ikaw mo si Pedro ug sa ibabaw ni pagatukuron ko kung iglesia. Isa ra ginang gisgutan dinha. No? Sumuna dinha nga kining confession of faith ni Pedro mo ni nagka-gain sa iya nga gitawag siya Petros. Pinadayag man ni. Pinadayag ni. Nagisgot ni pinadayag tanang konteksto nimo diha. Nya ni maingon din siya diri, kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang batos pamag-ang. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod, diha kang Kristo. No, diha kang Kristo. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo. Sa bersikulo 22 og nga diha kaniya kamo usab ginabalay. Aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Didto gyud sa Petra, didto gyud gitukod ang confession of faith sa iglesia, nagtuo ang iglesia may tungod sa Mesiyas. Mao to ang ilahang pagtuo nga ingon sa Biblia nga tukuron. Pinadayag mo na ang gisgutan din ha. Ni karon maingon ka karon nga. Manaka. Didto gid kang Pedro. Manaka. Pinadayag mo nang gisgutan din ha. Confession of faith jud. Manaka. Sige, pangutan na. Kinsa man ang ginganlan ni Cristo Pedro? Ang tawo nga nay pagtuo ang pagtuo lang. Kadto man tong iyang pinadayag. Thou art Peter, katong Petros na siya. Balik ko na ko ha. Kinsa ang ginganlan ni Cristo og Pedro? Ang tawo ba nga nay pagtuo o ang pagtuo lang way labot ang tawo? Rak man ang gisgutan. Unsa man rak? Petros, unsa man Petros? Pero balik ko na ko pangutanan ako ha. Kinsa ang ginganlan ni Cristo og Pedro? Ang tawo ba nga nay pagtuo o ang pagtuo lang niya nga way labot ang tawo nga nay pagtuo? Ginganlan niya og Petros tungod kay ang confession, mo to ang confession. Thou art Petros. Layo Ingko ba kinsa ang ginganlan niya og Petros o bato? Kinsa ang ginganlan niya og bato? Ang pagtuo lang ba sa tawo o ang tawo mismo nga nay pagtuo? Diha lagi sa Biblia ingon na daw at Petros an apan mo lagi. Bro, ikaw ba maghimo kag imo kog galingong buho ba? Si Pedro lagi wa man ko supak ana. Pero balik ko na ko ha. Kinsa ang ginganlan ni Cristo og bato? Kinsa ang ginganlan niya og bato? Ang tawo ba nga naay pagtuo o ang pagtuo lang way labot ang tawo? Siyempre, si Pedro man ang iyang gikaatubang. Diba? Kay si Simon man kaha ang ginganlan niya Pedro o bato. Nganong bato man ang iyang ginghatag nga ngalan kang Simon? Mo ganit. Ginganlan siya Petros tungod sa iyang faith. Di na mapudala ko. Nganong bato man ang gingalan kang Pedro?
Bersikulo 18. Ug sultian ko ikaw. Atong tanawon diha. Sa bersikulo 17, kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barjona, kay wala Simon Barjona ang iyang pagka istorya ngadto kang Pedro mo ni ang pangalan gid ni Pedro. Kay wala kini ipadayag kanimog tao, pinadayag da ini. Kundi gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. Mao ni pinadayag. Mao ni nga kining pagngalan ni Diag Petros. Bro, pwede ba ka Diag Petros, mao ni ang pinadayag. Bro, pwede ba ka makahatag na kog prueba, bro, nga kuan? Pwede ba ka makatanong og prueba nga ang iglesia gitukod sa pagtuo lang ni Pedro? Pwede ka magpakita og ebidensya na kuan na, bro? Sa unsa? Ingon manggug ka nga ang bato nga gisgutan diha ang pagtuo ni Pedro. May bato nga gisgutan. Pwede ba ka makapakita kay Simon Barjona pwede ba ka makapakita na kong ebidensya, bro, nga ang iglesia gitukod sa pagtuo ni Pedro? Pinadayag ganing gisgutan din Taga na bro. Kini ipadayag kanimog tao. Dili ba? Kung dili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. Bro, imuha lang interpretation, bro. Imo na interpretation, di man ako sabi mo ang di man ako konteksto diha. Di man ako gipangutana man na sila ni Jesus nga, gipangutana man na sila ni Jesus unsay pag-ila. Sige. Muna konteksto, bro. Muna konteksto. Ako imo ka sa konteksto, ako sa konteksto dira. Ang konteksto mo ni si Simon ra ang nakatubag sa pangutana, kaya naghatag niya kaalam sa pagtubag ang Dios Amahan. Sa dihang nahibalo si Kristo nga si Simon lang ang nakatubag, giingnan siya niya si Simon nga ikaw mao ang bato. So si Pedro ang ginganlan niya bato. Ug si babaw ni ining bato, nawa niya ning bato, wala niya nganli og bato ang pagtuo ni Pedro. Ang ginganlan niya bato si Pedro mismo. Si Simon mismo ang ginganlan niya bato. Wala siya ningalag bato sa pagtuo ni Simon. Ang ginganan niya bato ang tao mismo. Sultian ko ikaw nga ikaw mao ang bato. Ikaw mao si Pedro. Ikaw mao ang bato. So ang tao mo giingnan niya bato, dili ang pagtuo sa tao. Og ikaw mao ikaw mao ang bato. Og si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang iglesia. So ang ginganan niya bato, dinyo gito ko ang iglesia, pero si mo sa pagtuo man. O mangutan ko nimo. Isip pagpamatuod sa imuhang preba, naa ba kay ebidensya may pakita sa kuha nga ang iglesia gitukod sa pagtuon ni Simon? Gani nang giingon niya pinadayag gayon ning gisgutan din nino. Yes, sa bersikulo 17. Bro, ayaw na ko nang imo harang una-una ba kay di ba jud ko mulawat sa imo rang una-una. Ang konteksto, ginganlan ni Kristo si Simon og bato, og kanang yang ginganlag bato diha gitukod ang iglesia, og sa ibabaw ni ining bato. So wala siya ningog sa ibabaw sa pagtuo ni ining bato. O siya ningon na. Kristo na. Kristo na. Kang Kristo. Si Kristo nagtukod sa iglesia adto sa ginganlan og bato. Wa siya niingog gitukod niya iglesia sa katong pagtuo sa ginganlan niya bato. Ingon manggug ka nga gito ko ng iglesia sa pagtuon ni Simon sa iyang revelation, sa iyang pagpadayag mo timuha karon. So tagaay kog ebidensya nimo nga ang iglesia gitukod sa revelation ni Pedro. Tagay ko ana. Asa mo ebidensya diha? Ini raman nga bersikulo imong gigamit. Sige. Tagay ko sa imong prueba. Gamit lang ng bersikulo nga ang iglesia gitukod sa revelation ni Pedro. Tagay ko ana, asa na basa? Mo kanini sa bersikulo 17. Loya. Ano ya mitubag si Jesus nag-ingon dalaygon ikaw. Sige, basa ko. Kay wala kini gipadayag kanimog tao. Kundi gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. So kadtong ilang pinadayag nga mao ni ang pag-ingon nga matod pa niya diri nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Mao ni ang kining kuan, mao ni ang kining faith. Mao ni ang kining confession of faith.
nga nagkagay ni Pedro nga gitawag siya Petros, no? Anang ilang pagtuo nga kanang ilang pinadayag o mo na gitukod ni Kristo didto sa cornerstone. No, mo nang iglesia mo nang ilang pagtuo. Si Kristo mo ang pinadayag ni Simon mo ang gitukod sa cornerstone. Ang ilahang pagtuo nga gipadayag mao ni siya ang kanang so ang ilahang pagtuo nga si Jesus mo ang Kristo mo ang gitukod sa cornerstone. Mo ang gitukod sa cornerstone. Yan. Sa ato pa di ay ang iglesia nga gitukod sa cornerstone ang pagtuo nga si Jesus mo ang Kristo. So dili siya tawo. So dili siya tawo. Para nimo ang iglesia dili tawo kun dili pagtuo nga si Jesus mo ang Kristo. Mao na siya ang ilahang faith. Mao na ang ilahang faith ba? Ilang faith. Isa ba? Para sige balik ko na ko ha. Unsa man ang iglesia para nimo? Unsa man na siya? Mga tawo nga tinawag, bro. Unsa man ang iglesia, bro? Mga tawong tinawag o pagtuo lang? Called out assembly gani. Unsa man ang assembly? Mga tao na sila o pagtuo lang? Mga tao na sila. Pero ang ilang pagtuo, ang ilang pinadayag, may nakapahimo sa ilang contradiction. Asa mabasa man bro, nga ang pagtuo ang gitukod sa cornerstone. Kaya muna mag-ingon mo ganina. Ang revelation na si Jesus mo ang Kristo mao ang gitukod sa cornerstone. Yang gingon na kay iglesia may gitukod. Iglesia may gitukod sa foundation stone. Yung may dagat sa cornerstone, nga yung meaning sa iglesia nga gitukod is ang faith. Ang iglesia ang nagtuo, ang mga tao nga nagtuo si Jesus mo ang Mesiyas kasama sa tinuuhan ni Pedro. Ug sa mga propeta. Magkatawa kasi imong ko nagka-contradict ba, nagkabalintong-balintong yung mga reasoning ba. Lisod-lisod mo na siya nga klaro na din nga ang imong istorya bro mauni. Ang imong istorya mauni. Ang pagtuon ni Simon mao to ang ginganlag bato. Ang pagtuon ni Simon to ginganlag bato. Unya totoo diingon na pugka nga ang katong gitukod sa cornerstone mao na pod ang pagtuo ni Simon. Sa gay karambula amo klaro ani. Ang pagtuo ni Simon ang pagtuo ni ang pagtuo ni Simon mao ang ginganlag bato o ang pagtuo ni Simon mao ang gitukod kang Kristo. Nagkarambula. Bro, sa tinuod lang bro, nagkarambula yung istorya. Nagkarambula. Paghimo ro gud og analyzation. Paghimo ro gud og analyzation diha. Maghimo og analyzation, di ba? Nanglitan, kuwatag analyzation be. Di man nyo makita kung mga bato diri sa atubangan nako, so mabutan ko diri. Ingon siya ang pagtuo mao ni ang ginganlan og bato. Ang pagtuo ni Pedro ginganlag bato. Unya ang gitukod sa kanang ang gitukod nga iglesia mao ni ang pagtuo ni Simon, gitukod sa bato nga si Kristo. So ang iglesia kuno ang gitukod sa bato nga si Kristo mo ang pagtuo ni Simon. Ang pangutana ko ron, kinsa may gasulti niya nga ang meaning sa iglesia pagtuo ni Simon? Kinsa may moto tao man. Diba? Kisa may katudlo sa imo ha bro nga ang meaning sa iglesia pagtuo ni Simon. Ikaw bitaw gaingon. Grupo sa katauhan nga nagtuo sa sama sa confession ni Pedro. O mo nang pagtuo ang gitukod sa cornerstone. Asa lagi mabasa bro nga ang iglesia gitukod sa cornerstone? Klaro. Atong basahon. Basahon na to. Sige, basahan be nga ang iglesia gitukod sa cornerstone. Sa 20, kamo mga tinukod sa ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta. Nga niini si Jesucristo mao ang uluhang batos pamag-ang. Didto kang Kristo gitukod yun. Ang confession of faith ni Pedro
mo toy kuptan sa mga tao nga gusto mo apil aning iglesia ha. Mutuo sila nga si Jesus thou art the Christ, the Son of the living God. O didto na tukuron, didto na kang Kristo. Si Kristo mo'y ulang batos pamag-ang. Hindi diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa espiritu. O diha kaniya gyud ginatukod. Okay. So mga pangutana, kanang cornerstone ug foundation stone pareho dili? Ang foundation manggod mo na ang faith kanang foundation ni the Sa to, balik ako nagbasa ang Efeso 2:20 kung ang foundation ba nga imong gipasabot mo ba ang faith basado balik be Efeso 2:20 may nandulaon ta kasi mo galingong idea ba. Lami ka patuyo ko sa mong galingong idea ba. Sige. Imong idea tong gamiton ha. Bro, mo adapt ko sa imong idea bro ha. Ingon ka nga ang foundation mo o ang pagtuo. Ano ka? Mao lagi pagtuo. Pagtuo. Balik ako nagbasa ang Efeso 2:20 kung ang foundation ba diha mo ang pagtuo. Duha ra man na sila ka bersikulo nagkatuwa bro. Duha ra. Bro, gigamit nimo. Gigamit nimo ang Efeso. Isa magod. Gigamit nimo ang Efeso 2:20. Nga ingon ka ang foundation diha mao ang pagtuo. Basaha ko og balik kung ang foundation ba diha mao ba ang pagtuo. Kay dili man mo nabasa na. Tignan mo no. Basaha daw ko dabi ko ang foundation ba mao ba ang pagtuo? Oh. Pagtuo man gini. Sige, basaha lagi. Efeso 2:20, basaha daw ko ang foundation ba diha ang pagtuo? Mo gani pagtuo dili man ka pwede mo tuo way tao. Katuo ba rin? Pagka komedyante yan. Astang komedyante yun mo. Sige, mabasa na lang ko din sa kung akong research ba. Una bro, sa Efeso 2:20, wala giingon diha nga ang foundation mo ang pagtuo, gapataka lang jud ka. Basa ko dire ba sa akong research dire, ingon dire. Sabi ng mga Protestante na ang confession of faith daw ang tinutukoy na bato sa Mateo 16:18, tama ba ito? Magandang tanong. Ang sagot, bahagi ng... Dili niya mo ang libro, pataka kalagtabi niya. Ganang nigamit ko aning chat GPT. Nigamit ko chat GPT kay dili niya mo ang libro ni chat GPT. Dili mo ang libro ni chat GPT bro. Kailan ka dili libro ng chat GPT. Anga? Dili libro ang chat GPT, naunsa man ka? Ha? Ang ingon diri ngutana ko diri. Sabi ng mga Protestante na ang confession of faith daw ang tinutukoy na bato sa Mateo 16:18. Tama ba ito? Ang tubag, magandang tanong. Ang sagot, bahagi ng katotohanan ng confession of faith ni Pedro. Ngunit mali kung sasabihin na ito lang ang bato na tinutukoy sa Mateo 16:18. Sa tamang pagbasa, ang taong si Pedro mismo ang pangunahing tinutukoy na bato. Ha? Sa tamang pagbasa, ang taong si Pedro mismo ang pangunahing tinutukoy na bato ayon sa original na wika, konteksto at pagkasunod-sunod ng mga talata. Sa to pa, ingon ka, ang faith ko nang ginganlag bato sa iyo. Jesus! Ganyan ako si pangutana nimo, asa imong ebidensya. Kaya ko ebidensya, ganihara nakaplasta, wala ko gipakita. Kita na natuog mo, musibo ba, imong ebidensya sa akong ebidensya ang gigunitan dire, musibo ba? Pero wala man sibo, imong argumento, nagkabalintong-balintong. Sabi dyan tinuod, sibo, ayo. Galibog tani mo. Ingon ka, ang pagtuo ni Simon mo ang ginganlag ba to? Unya, ang iglesia nga imong gipasabot mo, to ang pagtuo ni Simon. Sabi na. Tama. May klaro. Dili man lang kasi Simon. Bro. Dili man lang kasi Simon. Ay, balik ko na ko ha. Ang iglesia nga gitukod sa bato.
Mao ba to ang pagtuo ni Simon? Yes or no? Mao ang tinuuhan. Di na mo. Tinuuhan lagi. Ang pagtuo ba ni Simon, mao ang iglesyang gitugod sa bato? Yes or no? Ang iglesia, bro, mga tao na siya. Ingo. Langutan ako nimo ganina. Langutan ako nimo ganina. Kinsa man ang gipasabot nga foundation sa Efeso 2:20, ang imong gitubag nga foundation pagtuo ni Simon. Pwede to. Ang ilang confession of faith. Pagtuo ni Simon, asa ka nakabasa nga ang pagtuo ni Simon may gipasabot nga foundation. O sige ka na, ato specific na ha. Asa ka nakabasa nga pagtuo ni Simon mauna ang foundation. Ato na pong balikon ang Mateo 16:18. Sige, Mateo 16:18. Asa sa Mateo 16:18 mabasa nga ang pagtuo ni Simon mo ang foundation. Now na to ha, Mateo 16:18. Aron nga maklaro gid ni. Sa bersikulo 13, og sa pag-abot ni Hesus sa kayutaan sa Caesarea, ni Pilifo ang iyang mga tinun-an gipangutanan niya nga nag-ingon, sumala sa sulti sa mga tao, kinsa man kuno ang anak sa tao. Naghisgot sila mahitungod sa pag-ila ha. Pag-ila. Og sila miingon kaniya ang uban nagaingon nga si Juan nga Bautista kuno, ang uban nagaingon nga si Elias kuno, ug ang uban nga si Jeremias kuno, o usa sa mga propeta. O mo ni ang confession ha. Og siya miingon kanila, apan kamo unsa may inyong sulti, kinsa man ako? Miingon si Pedro, si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. So bersikulo 17, kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, dalaygon ikaw Simon Barjona, kay wala kini ipadayag kanimog tao. Kundili gipadayag kini kanimo sa akong amahan nga anaa sa langit. So pinadayag. Pinadayag. Og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro. Og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kadtong bato nga confession of faith mao toy mag-organize og tao nga mag-ila nga si Jesus mao ang anak sa Dios nga buhi. Unya kay kinsa man ang kung exclusive nimo kang Pedro lang, dili mao kay sa Biblia nagisgot man mga propeta ug mga apostoles. Unya sa 22 og kamo usab. Tanawa hadriya Efeso kapitulo 3 bersikulo 2:21 og nga diha kaniya kamo usab. Dili lang daya mga apostoles. Kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinagi sa Espiritu. Di ba, Brad? So klaro, dili yung ko yun, bro. Dili yung ko yun sa mga istorya, bro. Ganyan ko si katawa sa mga argumento kay dili yung ko yun. Wadyo kay argumento nga kung giuyon na kay mga argumento nagkabalintuad-balintuad. Pagtuo bitaw ni kinsa man Roy, asa ni ka nakabasa lagi? Asa ni ka nakabasa lagi nga ang pagtuo ni Simon nagingan lag Pedro? Kaya ka ng bato, Pedro man na. Asa mabasa nga ang pagtuo ni Simon nagingan lag Pedro? Mao bitaw nang iyang mo bitong ginganlan siya Petros no, kay tungod sa iyang confession of faith, and thou art Petros. Tungod siyang pagtuo ginganlan siya og Pedro. So si ang ginganlag Pedro si Simon mismo. Tungod sa iyang confession. Lagi, si Simon mismo ang ginganlag bato, sakto? Right. Kay si Simon man mismo ang bato nga ginganlan, kanang bato nga tukuran sa iglesia, ang pagtuo na ni Simon o dili? Bitaw na. Bawi na po na. Ikaw na kaingon ang ginganlan og bato si Simon. So kanang iglesia ang gitukuran sa iglesia ang gitukod sa bato dili na sa pagtuo ni Simon. Dapat tayo juga. Ikaw si kalitag sa mong istorya. Ikaw si kalitag sa mong istorya nimo. Unang-una bro, wala kay bro.
ang naklaro na ang akong naklaro mo nagkabalintuwa ng mga istorya. Nagkabalintuwa din mga istorya. Mo na akong naklaro karon. Ha? Nganong magbalintuwad man nga klaro man ni kayo Ay, paminaw bro. Paminaw bro ha. Nakoy ko niya. Ang ingon niya bro. Ang kana ko nung magkuatag pali ko atong bato na ko binasagawas bito ng bato na ko nasagawas pali ko ato be. Manawag sa ko din ko niya kanang ano magpa-assist na. Sa kabuok. Katong tanan to sunog bato ba nasa lamisa. Nadi sa lamisa dai sa kusina. Ang mga bato nako. No, ayun lang ako sa pakuwat akong mga bato kay ron dali ra masabtan kay katuanan kay mga istorya. Di mo juga mo angko nagabalintuan ba? Ha? Dili man balintuwad. Klaro man akong istorya nga ang kanang pagtuo din ha. Mao na siya ang foundation. O ya dili man ka pwede nga Kasi pagtuo kung walay tao. Kasi pagtuo foundation. Tao man. Saan? Kasi pagtuo ang foundation. Saka ka wala. Ang pagtuo gani mo foundation gani. Dili ang pagtuo ang foundation. Ang foundation mismo si Pedro kasi ang ginganlag bato dili ang pagtuo. Ginganlan siya bato tungod siyang pagtuo. Dili nang ginganlan siya bato, dili nang ginganlag bato ang iyang pagtuo. Di na mao sayot na. Hasta katawanan sa kayo mga istorya ba? Ang ginganlag bato, ang mismong tao. Pero ang imong istorya, ang ginganlag bato, ang iya lang pagtuo. Nagkatawa ko ni mo mayo. Yung mga argumento, nagkabalintuad, wala yung ka nagkatunong. Balik ko ya. Sabta ra ko ni siya bro, tanaw ra ko ni bro ha. Ang istorya niya dire, ang kani mo ni pagtuo ni Simon. Nya kani si Simon. Nya kani si Kristo, kani ang ang bato. Ingon siya oh. Tungod sa pagtuo ni Simon, ginganlan ni Kristo si Pedro og bato. Tungod sa iyang pagtuo. Ingon niya. Karon, nangutana na po ko niya, di man gitukod ang iglesia. Ingon siya sa pagtuo ni Simon. Sakto sa iyo. Ano mo? Balik ko na ko ha. Ingon siya, amo ni pagtuo ni Simon, ingon siya ba nga ikaw mo ang Kristo nga ikaw mo ang Kristo ang anak sa Dios nga buhi, mo ni pagtuo. Imo ni si Simon. Amo ni si Simon. Onya si Kristo ginganlan niya og nasi ginganlag bato sa Mateo 16:18. Ang ginganlan niya bato matud pa niya si Simon. Mo ni ginganlan niya bato. Nya ang iglesia gitukod sa maong bato. Sa maong bato. Karon, ngutana ko niya. So kaning ginganlag bato mo ba ni si Simon? Ingon siya ang pagtuo ni Simon. Sakto ba imong gingon nimo? Pagtuo ni Simon ginganlag bato. Ang ginganlag bato. So, kung ang pagtuo ni Simon ginganlag bato, ngano si Simon man ang giingnan niya bato? Unsa? Nakalawa galibog. Galibog. Wala mo galibog ana. Ingon ka sige balik ko na ko ha. Kinsa man ang ginganlan ni Kristo ag bato? Si Simon o ang ihalang pagtuo? Mo man na ang nakapangalan niya nga Petros kay tungod sa iyang confession of faith. Tungod sa iyang confession of faith, mo naginganlan siya og Pedro. So si Simon ang ginganlan Pedro. Ang iyang confession of faith mao toy patukuranan or foundation nga gitukod diha sa kang Kristo. Wala madungog nimo istorya niya. Nakita ko nung lahi pero madung. Gamay lang pang. Ay, pagpagay history pero madungog nimo istorya niya. Dire ka sa atbang pau karon madungog nimo siya pau. Ano kay mo ay mo. Igalibo kasi mo istorya nimo. Anong gamit libog man libog. Ayog libuga. Wala ko libuga. Ikaw may libog sa mga istorya kay nagkabalintuwa jud ka. Ikaw may naglibog. Wala may naglibog. Nagamit ako direk bato. Nagamit ako direk bato para ma-distinguish gyud na to. Ug pili lang ako ipakita ning bato nga akong ikuan dire. Sulayan ko pakita ang bato, ba makita ba nato ang bato? Sulayan ako pakita ha.
Testingan ako pakita ang bato, bro, ha? O, pakita ba na ako ang bato sa screen? Yun lang, ha? Yun ako pakita ang bato sa screen, da. Yun lang. Hindi naman. Ana. Mana siya mong kunin mo, yun lang, ha? Ikuha na, bro. Naikuha sila ko itong murag ko, ano, ko itong, kanang murag puti, kuha na puti, be, kuha na puti. Kanang puti, ako, bina. Okay. Okay. Itong, ipansak na yung mong kuha nire, be. Arikat bang, diri ka, makita. Maka, di ka malayo sa kuhan. Plaster ka ba? Natay kauban diri itong, ipadungog na itong ikauban na ito. Okay. Okay. Dungog na niya. Ano bro, ha? Balik ko na ko, ha. Sa Matthew 16:18, kinsa ang ginganlan og bato ni Kristo? Thou art Peter, katong confession lagi. Ang nakapangalan niya og Petros man to. Ay, di ba? Balik na, ha? Balik ako puta na, pamilag may puta na ko, ha? Sa Matthew 16:18, kinsa ang ginganlan ni Kristo og bato? Petros. Si Simon. Ang Petros. Lagi, Petros. ang Petros, bato man ng Petros. Muna yung minis sa Petros, bato. Lagi. Kisa may ginganlan niya og bato. Simon Barjona, bay na siya. Si Simon Barjona, ginganlan og bato. Akala pangutana. Thou art Peter. Akala pangutana. Confession niya. Pangutana, kay si Simon man ang ginganlan niya og bato. Kinsa man ang bato nga gitukuran sa iglesia? Si Kristo. Si Kristo nga siya magaling gahatag. Ug nga lang bato. Siya magigatag nga lang bato gali. Ikaw mo ang bato. Inya siya ng bato nga gisgutan. Petros. Sa ibabaw ng bato pagatukuron dito. Sa ibabaw nining bato, usa nang sa ibabaw nining bato, bro. Usa na sa Aramaico, kipa o dili? Ibabaw ni bato. Cornerstone man ang gisgutan diha. Si cornerstone. Diba ko puta na ba? Kaning bato nga gitukuran sa iglesia, unsa sa Aramaico, kipa o dili kipa? Asa? Kaning bato nga gitukuran sa iglesia, sumala sa Aramaico, kipa o dili kipa? Ha? Petra man na? Sa Aramaico ba? Aramaico, kipa o dili kipa? Basta kay Petra na. Unsa din na? Bro, ang Petra, Greek man ang Petra, bro. Sa Aramaico, unsa sa Aramaico na kay? Aramaic man ang mother tongue ni Kristo. Sa pagsulti niya ni Aramaico man eh. Unsa man ang bato nga gitukuran sa iglesia sa Aramaico, unsa man ang bato ha? Kipa o dili kipa? Wala ko kabasag kon bro, wala ko kabasag Aramaico. Ingon ni ChatGPT ang Aramaico ana og isalin sa English, you are kepa and upon this kepa I will build my church. Kanang kepa nga gitukuran sa iglesia, kisa mo nang kepa ha? Petros lagi. Si Petros. Muna ang bato si Petros ang kepa ang gitukuran sa iglesia. Dili. Ang Mauna ang confession of faith lagi. Confession of faith. Ang ginganlag kan kepa ang confession of faith. Yan. Yan. So ang ginganlag kepa ang confession of faith. Pangutana, sa ato pa ang iglesia kay gitukod man di sa kepa, ang iglesia gitukod sa confession of faith. Kanang confession of faith, bro, mao na siyang tuuhan sa mga tao. Kung mutuo ang mga tao din, ha? Ang iglesia gitukod sa ibabaw sa kepa. Yung kaginganlag kepa ang confession of faith. So, ang iglesia gitukod diya sa confession of faith. Sakto? Diya sa bato, nga mo ang cornerstone. Ingon ka ang confession of faith. Unsa? Ingon ka. Ang ginganlag kepa ang confession of faith. Di ba? Confession of faith yan karon. Sa niya, ang gingon na sa Matthew 16:18, ang iglesia gitukod mo sa ibabaw sa kepa. Sa to pa gitukod sa confession of faith. Gitukod sa ibabaw sa kefa? Gingon niya, and upon this kepa, I will build my church. So, ang iglesia gitukod sa ibabaw sa kepa. Ingon ka, ang kepa ginganlan sa confession of faith. So, ang iglesia gitukod sa ibabaw sa confession of faith. Sakto?
Balik ko na tog basa be aron maklaro gyud. Kung balik ko. Mateo 16:18 ha, tanaw na to Sa'yo minunimo, sakto sa'yo. Ha? Tikiyo ra. 18. Tikiyo? Ikaw mo si Pedro sa ibabaw ni ining bato pagkatuko ang akong iglesia. Oh. Oh. So sa ato ang pa, confession of faith, mao ni sila ang foundation sa iglesia nga gituohan sa mga tao. okay. Sige, sa klaro na to ha. Sa klaro na to ha. Ang confession of faith, mao ang foundation. Mao ganin ang foundation. Sige. Sige, klaro na to ha. Ingon mo ko dili sa Matthew 16:18. So I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church. Ang church gitukod sa ibabaw sa foundation. Ingon ka, ang confession of faith mo ang foundation. Tama? Tama. Karon. Muna siya ang foundation. So ang iglesia gitukod sa ibabaw sa confession of faith. Ang iglesia mo nang nagkupot sa confession of faith. Dito na gitukod kang Kristo. Oh. Sige. Kinsa man dayang Nagkato. Kasi ikaw, kasultin mo siyang istorya niya. Wala, tikiyo gyud. kay parehas man mo Katoliko. Nagamit ng ko diri og bato, bro. Nagamit ko diri og bato, bro, kay wala mo koy whiteboard o blackboard. Nagamit ko og bato para illustrate para makita na to imong mga tubag. Every time mo storya ka, akong ipatong tong bato nga imong giisgutan sa bato nga imong gipasabot. Muna makita gyud na mo dire ang dagan sa mong istorya. Muna nangatawa mi kay ang giingon mo sa Matthew 16:18, ang iglesia itukod sa ibabaw sa bato. Unya para namo ang bato nga gingalag bato si Pedro. So ang iglesia gipatong gitukod diha kang Pedro. Muna mo explanation. Nya ang imo ka explanation nimo lahiman. Ang gingalag bato ang confession of faith. Unya ang iglesia man gingon diri kay ang iglesia gitukod man sa ibabaw sa bato. Sa to pa kay ang bato nimo confession of faith, ang iglesia gitukod sa ibabaw sa confession of faith. Mali na imo ha. Mali na imo ha. Ikaw ay mali kay imo ha maning ideya di ba? Oh. Mali na imo ha. Mali nang imo ha. Kasi mali imo ning ideya, balik ko na ko ha. Oh, lami gini mapakita na ako sa camera ning kuan ba kani ako mga bato ba pa tag na lami dili nga kuan ka na mapatong nato ang adjust lang ha ka na mapatong nato ang bato. Kuwataog ka nang kanang kuan. Re, atong yana ha. Atong yana para makita ninyo ha. Ano na? Mao ni si Kristo. Mao ni si Kristo. And then mao ni ang bato. Mao ni ang iglesia. Mao ni si Pedro. Mao ni ang pagtuon ni Pedro. Wala, makita ninyo ang bato ha. Ito pa ita sa screen ha. Lami itom unta itom pero ma-plaster gyud siya ba itom. Wala tay lang itom biya ka ng itom gyud kay ron magpuan di matugaw yang color. Ay kung itom nga libro be itong nga libro. Makita gyud siya ba. Gamit ag itong nga libro be. Nagamit ko diri og bato para dali ra makita. Ayaw, bloom, nagyapon na katong bat. Itom, bro. Itom, para makita kay puti man niya kong bato. Kanang itom nga libro, diya, kanang dako nga itom nga libro. Kana, itom mo, itom. Gamit ang itom, be. Itom nga bato. Saka. Ito nga bato, ha? Si Kristo, bato, Pedro, iglesia, Pedro, pagto ni Pedro. Yan, ananay ba to diya? Tipakita sa screen niya para maklaro ninyo. Riya. Karon, si Kristo, naginganlan og bato. Kinsa ginganlan ni Kristo og bato? Kinsa? Mo kay nang ilang pagtuo. Ang pagtuo. So dire dara. So dire ha. Ang ginganlan ng bato ang pagtuo. Kamo ni Kristo, bato, iglesia, Pedro, pagtuo. Karon ang bato gingalan sa pagtuo. Wala kang Simon. So ang bato ang pagtuo. Petros man confession of faith.
Mo lagi. Imo istorya lagi. So ang ginganlan og bato o Petros ang confession of faith. Di ba? Confession of faith. Oh, mo na. Mm. Unya, ang iglesia kay gitukod man sa ibabaw sa bato. Sa ato pa ang bato nga gitukuran mo ang confession of faith. Sakto sayo. Parehas na bro. Parehas na siya. Sa ato pa, imong stand karon ang iglesia gitukod sa confession of faith. Dili, gitukod sa confession of faith. Gitukod sa confession of faith. Basahan na ko bro ha, harmasabtan mo bro ha. Sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta. O dili lang dai si Pedro. Dayon sunod Ibabaw sa apostoles ug mga propeta. Nga niini si Jesucristo mao ang uluhang batos pamag-ang. Dili lang si Pedro. Usa lang nga version mong gibasa bro? Usa lang nga version bro? Mong gibasa nimo? King James lang nga Bisaya? Kuan eh. PBS. Ha? PBS. Usa man Ayong siya? balita. Maayong balita Biblia. O sige. Ito maayong balita Biblia. Efeso 2:20. Mayo ni haron nga dili kasi katawa dia kay sige ra kag katawa. Gitukod kamo. Sige ha. Gitukod kamo. Gitukod ibabaw sa patukuranan nga mao. Gitukod kamo. Kinsa ning gitukod kamo? Kinsa ni? Ang iglesia lagi. Ang iglesia. Ang patukuranan. Gitukod kamo sa sukaranan nga gipahamutang sa mga apostoles. Unsa man ning foundation dire? Unsa ang foundation dire, bro? So, unsa ang foundation dire? Ang ila ganing confession of faith mo na sila ang kanang patukuranan. Di ba unsa may mao ang mga apostoles ug mga propeta. O dili lang dai si Pedro. Di ba unsa may foundation dire? Balik atong in English na. And you are built upon the foundation of the apostles. Oh. So, ang iglesia gitukod sa foundation sa mga apostles. Oh, ang ilang pagtuo mo na siya ang kuptan sa iglesia aron mahimong iglesia. So kinsa ang ginganlan ni Kristo og bato? Mao lagi ni ang giingon niya nga ang katong confession of faith kay pinadayag may gisuta dito. So ang confession of faith ang ginganlan niya og bato. Kung imong tan-awon din dili lang si Pedro. Dili lang gani kang Pedro. Kung imong i-direct nga to kang Pedro, kung tan-awon nimo ang episode 2, dili na si Pedro ang gisgutan didto. Kundi pati kita. Di ba? Ay sa Matthew 16:18 ang topic magud nako karon ang bato sa Matthew 16:18. Ano akong topic karon god? Kini ang mo na akong topic karon bro. Sige bro ha. Ano sa topic nako? Ayog layo sa din ako topic. Ang topic nato bro. Kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinag-espiritu. Ang topic nako karon, bro. Ang topic nako karon bro, ang bato sa Mateo 16:18. Muna akong topic karon. So, sa Mateo 16:18 naay Kristo nga naghatag sa pangalan nga bato. Kinsa iyang ginganlan og bato? Petros man ang gisgutan din na. Lagi ka ng bato, Petros man ang bato. Nag-refer. Bro, nahimo na siyang natawag na ni Kristo kaning Petros. Bro, kanang Petros bro, bato na siya. Bro, kanang Petros bato. Oh, kinsa ginganlan niya bato? Petros man ang gisgutan din na. Mo lagi na ang Petros, buto sa Petros bato. Mao gani. Oh, kinsa ginganlan niya Petros? Abi nimo pag ingon ni Kristo din nagdaw at Petros, wala na mag-refer gid sa tao lang ni Kristo sa kinsa lagi giingnan. Nalubat na akong cellphone, 2% na lang ako cellphone. Oh, balhin mo sa kuan. Balhin mo sa YouTube lang ko kay nalubat na akong cellphone, 2% na lang. Balhin mo sa YouTube. Sige. Sige, magkataon. Balik ko na ko ha. Kinsa sa Matthew 16:18 ang ginganlan ni Kristo og Petros. Petros gani na. Kinsa ginganlan niya og Petros. Bro, when I say kinsa, pero ang bro, thou art Petros. Bro, when I say kinsa,
Bro, bro, ako mo na bro, kinsa. Kinsa ginganlan niya og Petros sa Mateo 17:18 kinsa. Sila man duha ni Pedro nag-istorya. So si Pedro yang gipadungog. Si Simon. Okay. Si Simon ang ginganlan og Petros. Correct? Ang patukuranan. Sige. Si Simon ang ginganlan Petros. Correct? Dili oy. Dili na po si Simon. Confession of faith. Kasi Simon man ang iyang kay. Lami ni kinadyo ko illustration dire. Kinadyo ko illustration dire. Kaya balik ko na ko si Kristo si Kristo ha. Yung mo ni ang term nga ba to? Yung mo ni ang iglesia, mo ni si Simon, ug mo ni ang pagtuon ni Simon. Pangutana, kinsa ang ginganlan ni Kristo og bato o Petros kinsa man? Dawat Petros. Og sige ginan niya. Petros man gisigutan din na daw. O lagi, you are Peter man na, you are Peter, you are a rock, you are a rock, you are Peter. So, ang rock lagi katong yung confession. Ang rock, ang ginganlan og rock ang confession. Sige, ang confession. Ang confession na. Ang confession may ginganlan og rock. Sunod, diin man gito ko ng iglesia. Diin? Isgot man kag diin. Diin gito ko ng iglesia sa bato. Sa bato ba gito ko ng iglesia? Sa bato ba? Sa bato dili. Didto kang Kristo, gitukod. So dili sa kuan, dili sa ginganlan og bato. Foundation gihapon ang kanang gitawag og confession of faith, pero didto gid siya gitukod sa uluhang bato. Dili si Pedro. Naay ginganlan og bato. Naay ginganlan si Jesus og bato. Kinsa ginganlan niya og bato? Petros man ang gisgutan niya diha, ang confession of faith man ni Pedro kay Simon Barjona man na siya. Lagi. So ang ginganlan niya og bato si Simon o ang pagtuo lang ni Simon? Example na ko sa imo bro ha. Si Judas gani ginganlan man gani ni Kristo giyawa. Di na mo bangutanan ako. Kinsa mo ginganlan ni kinsa layo na kay bro. Layo, sige, kung ginganlan ni Judas ni Kristo si Judas og yawa, then si Judas ang yawa. Ano ba? Dili oy. Dili. Pahawa Satanas. Kinsa giingnan ni Kristo? Si Pedro ang giingnan sa Satanas, si Pedro. Si Pedro ang Satanas. Siya ang giingnan sa Satanas tungod kay nibabag siya sa plano sa Dios nga ilansang si Kristo. Kinsa may gikaistorya ni Kristo pag ingog pahawa Si Pedro ang iyang giingnan Satanas. Kaya ang mini Satanas babag. Si Pedro bang ang mini Satanas babag. Yes, siya ang Satanas sa talata. Siya ang Satanas. Nagmugna po kag imo. Sige wala ta ha. Muta chat GPT ha. Lami kay mo gamit ang premise niya, di ka mo musungag kasi mo galing ang premise. Lami niya. Saan mababasa na si Pedro tinawag na Satanas? Nawag na Satanas. Sige. Okay. Asaman. Mateo 16:23. Ano 23? Aron. 16:23. Pumunta na. Next na ako, follow-up question na ko, 16:23, batong basahan ha? Si Pedro ba? Follow-up question. Si Pedro ba ang Satanas ayon sa mismong talata? Ato nang istoryahon siguro sunod na kanang topic bro kay debatable kay nang imong istorya nga si Pedro mo ay Satanas. Ang klaro magkaayo diri nga ang Satanas diri proper. No, dili ni si Pedro mo ay Satanas. Satanas naman si Pedro hinon. Di ba? Ako lang gigamit imong mga grammar ba? Ako lang gigamit mga grammar nimo. Og ang si Pedro ba ang giingnan nga Satanas o dili kay kisa may katubang daig sa mo din ibabag di ay
Si Pedro may ning kondre. Si Pedro may kaistorya ni Oh, mo lagi na. Kristo din Pero pag ingon niya pahawa sa tanas, dili si Pedro mo isa tanas. Kay kung tan-aw nimo dire sa iyahang kuan, ang sa iyang bersikulo, ang S dire is Satanas gid. Kang Satanas gid siya. Karon ang usay mini Satanas, di ba babag? Di ba usay mini Satanas mo iba ni babag? Ha? Usay mini Satanas, di ba babag? Ang mini Satanas babag, adversary babag. Mo lagi pero ang giistorya niya dili na then si Pedro. yang giingnan si Pedro pahawa sa tanas kay ang imong hunahuna dili na iya sa Dios, di ba? Isa yung gina nga imong hunahuna. Isa yung gina nga imong hunahuna. Si Satanas. Ha, kaya ang imong hunahuna dili na uyon sa Dios. Kisa mo nag-influensya ni Pedro. Ang trabaho ni Satanas nag-influensya sa mga anak sa Ginoo. Sa mga disipulo sa Ginoo. Pag ingon ni Kristo karon, nag-istorya sila ni Pedro, nya nimbabag si Pedro, ingon siya pahawa sa Satanas. O pero dili na si Pedro mo yang bro, kanang Satanas dia sa sa Matthew 16:33, para nimo literal ba na o metaphor? Klaro man ni diri nga literal, di ba? Literal o metaphor? Well, literal si mo o metaphor? Sa kuha kay metaphor na, bro. Si mo, sana si mo, literal o metaphor? Basaha ko ng Biblia nimo diha, ang grammar niya, ang iyang pagkasulat. Bro, para sa kuha ang Satanas diha, bro. Ang Satanas diha metaphor na siya. Sa imo ha, literal o metaphor? Literal mo na diha nga nag-ingon siya kang Satanas. Maodeng na sayop dahil ka. Metaphor na siya. Metaphor. Bilang metaphor. Bilang metaphor. 16:18 ha, 16:18 sa Mateo. Kining yung inyong translation nga naipari gyud nga version sa kining imprimatur. 16:18. Ay 16:18. 16 22 sa bro, isip metaphor ng Satanas. Si Pedro bang gipasabot o dili? Unsa? Isip metaphor. Kailan kag metaphor wala? 23 di 16:23. Bro, kailan kag metaphor, bro? Bro, kag metaphor? 3. Bro, kag metaphor? 16:23. Bro, itubag si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Kanang Satanas diha. Bro, kanang Satanas diha literal na o metaphor? Si Satanas gini. Satanas gini. Naamo gid na mahulhog si Pulo. Oh, yan yung magtuog Biblia wa kasabot. Pangutana ko ni mong pastor, bro. Pangutana ko ni mong pastor kuno be. Kanang Satanas diha sa Matthew 16:23. Literal ba na nga Satanas o metaphor nga Satanas? Ano ko, metaphor ba o literal? Kung literal, di gina si Pedro. O literal. Unsa may pagbasa nimo aning capitalize nga S? Capitalize nga S? Proper noun na siya, bro. Capitalize man. Proper noun. Proper noun. Proper name. Unya, ang context, bro, ang context, metaphor o literal? Si Satanas, magiging kay proper man niyo. Sige, mangunta na ito ChatGPT, be. Magkatawa ko niya, Ang Satanas ba sa Mateo 16:23 si Pedro na mo Satanas 23 ay literal ba o metaphor? Literal ba o metaphor? Luya po dani, oy. Basta ako pakita ha. Luya win tahana, oy. Yun dali, Ang Satanas ba sa Mateo 16:23 ay literal ba o metaphor? Matod pa nimo literal. Ingon dire, dili oy. Magandang tanong. Ang paggamit ng salitang Satanas, proper noun ha, Satanas, sa Mateo 16:23 ay hindi literal,
kundi metaphorical o figurative. Narito mismo ang talata. Datapwat, lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Paliwanag, kausap ni Pedro, hindi si Satanas mismo. Ang salitang Satanas dito ay hindi tumutukoy sa personal na espiritong nilalang na si Satanas, kundi bilang paglalarawan ng gampanin ni Pedro na sa sandaling yon, na siya'y naging hadlang sa kalooban ng Diyos. Sa orihinal na wika Grego, ang salitang Satanas ay maaaring mga hulugang kaaway, kalaban, o tagapaghadlang. Ginamit ni Jesus ang salita bilang pagtutuwid. Si Pedro ay tumutol sa pahayag ni Jesus tungkol sa kanyang pagdurusa at kamatayan. Ang pagtutol ni Pedro ay nagmula sa makataong pananaw, hindi sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, ginamit ni Jesus ang Satanas bilang rebuke, hindi para insultuhin si Pedro, kundi upang ipakita na ang kanyang iniisip ay hindi ayon sa plano ng Diyos. Konklusyon, ang Satanas sa Mateo 16:23 ay metaphorical, hindi literal. Straight to the point. Unsa nga libro na? Usa nga libro, di lagi ni libro. Ako ganyan si pangutan ng libro. Dili lagi ni libro, no? So, katawan. Nagbasa na kag kuan. Unsay gibasa nimo? Chat GPT, bro. Dili siya libro, eh. Oh. Dili libro. Oh, pero naay mga pulong. Kinsay utor na? Kinsay utor? Chat GPT gani. Utor. Kinsay utor ng imong libro ba? Bro, Chat GPT gali, bro. Chat GPT, di gina siya libro. Ngita na nag-utor. Ato nang hisgutan sunod. Okay. Basta kay ang giingnan ni Satanas kanang ni Kristo na paawa sa Satanas, mao na si Satanas nga naghulhog kang Pedro. O may trabaho bro, kay awa. metaphorical siya, bro. Metaphorical, Hulhog dili siya literal. Ang Ito sipiat nimo, kang- kinangutan ako nimo ganina, literal ba na o metaphorical? Ano mo ito bag literal? Pero naapit si Satanas diha ay gayon na. Bro, metaphorical siya. Dili siya literal. Pedro. Pero Sa ikaw kang Pedro, mitubag nga literal. Diya ka na sipiat. Naku, ang lang ani. Mutuo ka nga ang naghulhog ni Pedro sa iyang unahuna si Satanas. Ha? Mutuo ka. Asa man mabasa nga ang pagsulti ni Pedro kay di siya gusto masakitan si Kristo. Oh. Actually, si Satanas, siya may nangitag paagi nga malansang si Kristo. Ang literal nga Satanas, nangitag paagi nga malansang yun si Kristo. Mutong iyahang gisudlan si Judas. Para ako nung mga Hudiyo para ilansang yun si Kristo. Kanya siya na yun muna yung babag hinoon. Utok ba good? Ang literal nga Satanas mo ay gusto nga ilansang yun si Kristo sa mga tao nga iyang gimahal. Mo to'y gusto ni Satanas. Kanya siya na yun muna yung babag. Unsa magkain tao no eh. Gisudlan kanya si Judas gali, kigina siya ni Kristo, buhata ang imong dapat buhaton. Kung gisudlan niya si Judas, ang purpose ato para malansang si Kristo. Kanya siya na yun yung una yung babag. Katong una-una ni Pedro, dili to giya sa Satanas. Dili gina sa Satanas to, iya itong una-una. Kaya naman, ang intention ni Satanas, ilansang yun si Kristo. Kanya siya na yun yung muna yung babag. Ay, naunsa mo ng tao ni. Metaphorical gali, bro. Metaphorical. Dili siya literal. Ang problema nimo kining tubag ka og literal. Diha ka na blasot. Okay. So, next time na lang pod. Isa na lang pod. So ato nang iko ana kanang imong istorya nga kanang dili ni plano ni Satanas ning kining pagbabag ni Pedro. Sige, ato nang isgutan na nga ang pagbabag ni Pedro plano ba na Satanas o dili?
Sige, next time na. Ugma na po na. Ugma. Ugma, mo tawag ra ko sa imo ha. Ano raman, mag-live ko. Mag-live ko, mutawag ra mo na ipagi makasulod mo, mutawag ra mo sa Kuas Messenger. Akong last nga basahon na lang ining kuan sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga nini si Jesucristo mao ang ulohang bato sa pamag-ang. No? Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan, no? Nga balaan. Pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo. Ug nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu, no? So diha kaniya, no, ginabalay pud ta. No, ang ato ang pagtuo ni, dili ini ingon nga tao gyud nga literal nga ingon si Pedro, itukod ang iglesia diha gid kang Pedro, dili. Kay sa Efeso dili lang kay si Pedro, apostoles ug mga propeta. Unya, dili lang kay ang mga apostoles ug propeta, pati ang mga magtotoo. Muning gisigutan dinhi nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinagi sa Espiritu, no? So mao lang to bro, salamat kayo. Okay, thank you bro. Okay, next time na po. Okay, so next time na po natuto anong si Jonel. Okay, so di makita ba ang Efeso 2:20 nga batos pamag-ang si Kristo gyud na wag gyud supak ana. Ron topic manggod ang bato sa Mateo 16:18 nga nakahatag in tawo niya kalibog kahatag niya kalibog gamit og bato ha. Si Kristo, bato, iglesia, Simon, pagtuo ni Simon. Yun siya, ang ginganlan kuno ni Kristo kuno og bato ang pagtuo ni Simon. O nya ingon nito ang iglesia tukuron sa bato. So iglesia gitukod sa pagtuo ni Simon. Dili ka Simon mismo kundi sa pagtuo lang ni Simon. Nya ginganlan siya, sultihan ko ikaw nga ikaw mo ang bato. Nya ginan day ang pagtuo lang ni Simon, wa siya labot. Diri ko nagkatawa siya nga analogy ba nga bawo lang ko yung sa may kuan na lang ko ta ko extra camera no para pakita ko sa mga bato na ko no naganda mo ko diri ug magkatikas mo ko diri nagamit ko og bato kay wa mo koy whiteboard wa koy blackboard no nagamit ko og mga bato kani mga bato as illustration nako sa dalira natong basabtan ang atong gitun-an. Magamit ko og bato para dali masabtan ang atong gitun-an. Diha to makita nga iyahang pagsabot piting sa yupa kay ganana bitaw ko bitaw kabantay mo. So diha makita nga palpak iyahang pagsabot. Yang konteksto sayop tanan sayop. Okay, so ning lapas na kog maayo naabot kog 3 ka oras. 3 ka oras. Dili na takotob no. So basa lang ko kadto sa mga comments ninyo ha. Sa tanang mga nagtan-aw sa to ang live na to, mga nanonood sa live ko. Comment lang muna ako saglit sa inyo. Comment. Basa ko yung mga comment niyo, okay? Para maano naman natin bago tayo magpaalam. Sabi naman ni Jonathan Narabal, kaila unsa ang ChatGPT. Liki ng tawhanan. Amando Iyagay, basta solpot bugo sa Bible. Sabi ni Mark Anthony Idroso, otok pa na. Old Rosie ambot anang mga solpot. Sabi ni Drigos, di pala alam ang metaphor. Sabi ni Yamunteho, mamahaw sa bro JD. Mahaw ko ron gutom juges tinuod lang, medyo lipong-lipong ko daw gutom na. Mario Granada, unsa man ni oy lisod man ni pasabto ng iyang simulta ba ni? Yamunteho galabad lang ng ako ulo niya, gapaling-paling man siya, grabe parente ng guro na sila Jerwin Rosales, Darwin Butlay o Glenn Alado. Muslim Islam, Drigos, anong tanong mo? Hoy, huwag ka ba ipagtala kayan dyan? Tanggalin kita Richie Sinoro, good morning po bro Jando at sa lahat ng taga-subaybay, mapagpalang oras sa ating lahat. Okay, so yun po,
nagiba siya sarili niyang argumento. Madali kasi gamitin yung ganung mga uri na next time gagamit ako ng bato dito, pero mas maganda siguro kung mayroon akong camera na kaya may pakita yung mga bato. Hanap ako ng mas malaking ano para kalagyan ng bato para makita niyo yung bato ano. Bro JD, nga ano man ang mga sulpot sarado man og utok ni manang utok nila. Tungod na sa may tudlo silahang pastor. Kaya ako dati, nung ako sa barista dati, tinuruan ako ng pastor namin na maging sirado utak. Kaya sinabihan ako ni Pastor Gideon Makiling, sabi niya sa akin, para daw akong kanal na stagnant, hindi flowing, tinitirhan ng lamok, mabaho. Yan ang nangyari sa akin. And then, para daw akong computer na nakaprogram na, hindi pwedeng i-update kasi nakaprogram na. Hindi siya updated ba, hindi siya nag-update ba. So, yun ang ano ni Pastor Gideon Makiling sa akin, kaya na-realize ko kung gaano nakasirado ang utak ko, kaya dahan-dahan kong tinanggap yon. Okay. So, maganda ito, topic natin ngayon, at bukas, okay, ito naman tayo sa bukas naman. Bukas, ang topic ko naman bukas ay, ang topic ko bukas, para sa mga nanonood ngayon, is, mali daw ang katuruan ng mga Katoliko na si Apostol Pedro lamang ang nakatanggap ng susi ng kaharian ng langit. Ayan. Mali daw ang ating turo na si Pedro lamang ang nakatanggap ng susi. Sa kanila, pati ang ibang apostol nakatanggap din ng susi. Sa atin, si Pedro lang kasi nakatanggap ng susi. So, mali daw yun. Yun ang ano. Yan ang ating topic bukas ng umaga, alas 6 pa ng umaga. Kaya tune in lang kayo dito sa ating programa. Straight to the point. At sa lahat ng mga nakaantabay, Katoliko man o hindi, very welcome kayo rito. Gusto nyo magipagtalakayan sa akin, just call me on Messenger. Messenger lang. Para tawag dito, hindi sabay-sabay, hindi magulo. Okay, maraming salamat po and paalam na po sa inyong lahat. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.